May mga usaping pangkalusugan na dapat talakayin ng tama, malinaw, at may malasakit. Nandito tayo para gawin iyon. Pogscast, Let's Talk Pinay. Hatid sa inyo ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Ikaw ba ay masakit magregla? Lagi ka sigurong nasasabihan na, tiisin mo lang yan, ganyan talaga. Pero paano kung hindi na ito normal at endometriosis na pala? Magandang araw. Ako si Dr. Angel Tan Espiritu or Doc Angel, ang inyong Pogscaster ngayong episode na ito. Tatalakayin natin ang isang kondisyon na hindi madalas mabigyan ng pansin ng mga babae at iyan ay endometriosis. Para malinaw ang ating usapan, kasama natin ang mga eksperto mula sa Philippine Society for Reproductive Medicine. Sina Dr. Majoy Christy Limson at si Dr. Emil Teresa Apepe. Salamat mga Doc sa pagtanggap niyo sa aming imbitasyon. Ma'am Angel, thank you for having us here. Salamat, It's an Dr. honor. So, meron tayong mga nais itanong sa inyo bilang mga eksperto, no? Para sa ating mga listeners, ano ba ang endometriosis? So, ang endometriosis ay isang kondisyon kung saan yung lining ng matres, so tawag namin doon endometrium, lumalabas galing sa matres. So, nandun po siya sa mga lugar na dapat hindi siya nandun. Nasa ovaries, sa fallopian tubes, minsan nga nasa bituka, nasa pantog, at minsan umaabot pa sa lungs. Yeah, oo. So, kapag nagre-regla yung babae, namamaga din yung mga areas na yon. Kaya, na-imagine nyo, pain, masakit. Tsaka may mga simptomas po, namamaga, merong fibrosis, kasi nagdidikit-dikit din sa areas na yon. So, sino naman ang karaniwang naapektuhan ng endometriosis? Okay, since nasimulan na nga ni Dr. Majoy na related siya sa menstruation, ang mga naapektuhan po ng endometriosis ay mga babae na nasa reproductive age. So, ang tagal ng buhay ng babae na nasa ganyang span ng reproductive age. So, as soon as nagsa-start ka ng mag-menstruation, kahit dalaga ka pa or adolescence, hanggang sa panahon na papunta ka na sa menopause o yung tinatawag nating perimenopause, as long as may menstruation, pwede kang magkaroon ng endometriosis. And dapat tandaan natin, pwede yan mag-start kahit napakaaga. Kahit sa start pa lang ng pagme-mens mo, kung masakit na ang dysmenorrhea or pagme-menstruate, kailangan magsuspecha na tayo na endometriosis. Or minsan, kahit nanganak ka na, meron ka ng isa or dalawang anak, pero after nun, nahirapan magbuntis at sumasakit ulit ang pagdidysmenorrhea mo, pwedeng dun palang mas full-blown na yung endometriosis. So, maliban sa dysmenorrhea, no, ano naman ang mga simptomas na dapat nating bantayan? So, yung dysmenorrhea po, Ma'am Angel, pain, no? Pain kapag nagre-regla. So, meron din ibang mga pain symptoms na hindi lang sa dysmenorrhea dito, no? Masakit magpupo Yes. kapag nagkakaroon. Masakit umihi pag meron. Masakit makipagtalik. Okay? So, hindi lang kapag meron, ma'am, ha? So, minsan din may tinatawag tayo ng chronic pelvic pain. So, meron ng mga cyclic symptoms sa kasabayan ng regla, pero meron din mga pain symptoms na hindi kasabay ng regla. Yun nga, pag nagsisex, is masakit. Masakit kasi pagka tatalik sila, parang may tinatamaan dun sa loob. Sa mamaga din yung feeling na yon. So, pwede yung kasabay nga ng regla, pwedeng hindi kasabay ng regla. Siyempre, yung isa pang simptomas ng endometriosis, yung hirap magbuntis. So, nabanggit na yan ni Dr. Emil. So, pain and infertility are usually the symptoms. Pero some patients, they also say na parang yung fatigue ba, Ma'am Angel? Parang yung pagod na pagod yung feeling. It's one of the things na nakikita natin sa mga libro, fatigue associated with endometriosis. So, kung may hinala ba ang isang pasyente na may endometriosis siya, ano ang pwede niyang gawin? Kung naghihinala, unang-una talaga, ang typical na ginagawa ng bawat babae, tinitiis mo na yan. Binabaliwala. Kasi, halimbawa, may nanay siya or kapatid niya, dinaanan din yun. So, parang hindi agad nare-recognize. Pero sana, as soon as mapansin mo, parang mas masakit na ngayon, ang unang dapat gawin is magpakonsulta po sa doktor. Kasi ang unang gagawin ng doktor, syempre, magtatanong yan, mag-i-interview. Kasi nga, lahat ng mga nabanggit naming simptomas kanina,
hahanapin namin yon kung meron sa'yo, kung napapansin mo siya sa sarili mo tuwing nagme-mens ka. Tapos, pwedeng gawin namin yung examination. Kasama sa examination yung internal examination para makapa yung cervix, uterus, ovaryo. And then, kasama din doon, pwedeng may digital rectal examination. Nakakapain din yung daanan ng dumi. Kung magkakadikit na ba sila or merong nakukuha kaming pananakit or tenderness habang kinakapa ang mga organ na yan. So the clinical suspicion is very important. Dati, di ba alam po natin na ang sinasabi nila para ma-diagnose ang endometriosis, dapat inoperahan. Yes, dapat oo, makakuha dapat ng malapit. biopsy. Oo. So masasabi mo lang na may endometriosis yung mga pasyenteng may biopsy, na ito talaga may endometriosis. Pero imagine mo yung delay. Yeah. Years and years. Hindi mo naman operahan lahat. Exactly. Imagine mo kung kailangan operahan lahat yan. So ngayon, emphasis nga yung early diagnosis based on clinical findings. So history, physical examinations, tsaka yung imaging. So yung ultrasound ngayon, napakahusay ng mga sonologists yes, natin. oo. Para Agree. ma-pick up yung, even yung mga maliliit na lesions na sinatawag natin na deep infiltrating endometriosis, mga butlik-butlik ba? So nakikita din nila yan. So, depende yan dun sa assessment ng doktor kung ano yung level of imaging or examination na kailangan gawin for a certain patient to get to that impression na clinically may endometriosis po yung pasyente. Okay. So kung halimbawa, na-diagnose natin may endometriosis ang isang pasyente, ano ang usual na first-line treatment natin dito? Ang first-line treatment natin, syempre, masakit eh. So, pwedeng bigyan natin ng pain reliever. Okay? Pwede namang pain reliever, tas i-assess kung nagre-respond siya, kung nawawala yung pain. Pero ang endometriosis kasi, bukod sa pain, gusto din nating pigilan yung paglala niya. Ang typical na ina-associate ng isang doktor sa endometriosis na dapat matandaan nating lahat, ano siya chronic, matagalan talaga yan, progressive. So, kailangan pigilan natin yung paglala ng endometriosis. So, pwede din, ang isa sa first line din would be yung mga pills, hormonal na contraception, or, well, hindi sa para contraception, pero yung mga gamot na may combination ng estrogen, progestin, or minsan kahit progestin lang, at kadalasan progestin lang, para nga mapababa ang level of estrogen na bumubuhay or nag-stimulate sa mga tissue na to na nakakalat sa labas ng matres. Okay, so, ano po yan, important point po yan, no? Dati, pagka may cyst, opera kagad, di ba? Pero ngayon, ang endometriosis, we believe, medical, it's a mostly a medical disease. So, talagang aggressive po tayo sa pagbigay ng mga gamot. So, yung mga progestins, yan nga yung nangunguna natin binibigay ngayon. And, dami po kasing options sa pagpipilian. So, karaniwan yung mga medications sa binibigay natin, contraceptive din yung effect. Yes. Kaya minsan, medyo mahirap pagka ang problema ng pasyente, pain, tas gusto pang magbuntis. So, parang, anong uunahin natin dyan? Diba? So, very importante na makahanap ka ng doktor na tama na makakatulong sa'yo to get to kung ano ba naman yung end desired sa treatment natin. So, dapat alam natin ano yung priority ng pasyente That is correct. at the moment, no? Kasi mapagpiliin mo siya kung pain ba or Pagbubuntis. Oo. Kaya lang, yun, on the other hand, di ba, minsan nga, yung iba, opera ng opera agad. On the other hand, meron ka rin namang set ng doctors na, lalo na kung dalagitan ang sabihin, wala yan. Parang parents and sometimes even doctors, no, they have this thinking na, pag nagregla ka na masakit, it's a rite of passage. Di ba? So parang tanggapin mo lang yan kasi ganyan Dinaanan talaga. pa din, oo. Yeah. So anong masasabi nyo dito? No? So, I think early diagnosis means early treatment. Imagine mo yung batang yung kawawa naman yun. Yes, And totoo naman yan, kapag pinabayaan mo, chronic, progressive, recurrent disease, these define endometriosis. Nilalalayan ng lalalaya. Nagsascar dun sa loob, nagpa-fibrosis, and then it really worsens. So, na-impair yung fertility. Possibly, kapag sa una, parang medyo okay pa lang. Pero pag pinabayaan mo yan, baka maging problema talaga yan in the future. Not to mention, di ba, Ma'am Angel at saka Emil, alam natin na bumababa yung
egg count, Yes, di ba? yung Yung ovarian ovarian reserve ng mga reserve, pasyenteng mayroong endometriosis. So, lalo ng problema yan doon sa mga gustong magbuntis. Kaya nagko-contribute yan doon sa infertility nila. So, let's not normalize pain. Yes. Okay? Instead of saying it's normal, let's make sure that it's not more than just, yun na nga, primary dysmenorrhea, that it is better to rule out endometriosis than assume na normal lang yan. Oo, tama ka kasi pag-iisipin mo, no, yung mga dalagitan na nagpatingin ngayon, kung i-dismiss lang natin yung pain nila, by the time siguro gusto na magbuntis, malala na yung endometriosis. Exactly. No? So, Malala na nung time na yun. Oo. Kasi iba na nga yung dahilan nila eh. Ang pagpapatingin nila is para mabuntis. Pero pag binalikan mo yung history, doon pa lang pala nakikita mo na yung beginnings ng endometriosis. So yun sana yung gusto nating maputol eh. Na nakikita natin all these years na typical story ng couple who comes in for infertility consult. Endometriosis pala yung nila, bottom line. Tama. So, pag-iisipin mo, meron bang way na para iwasan natin ang endometriosis? Okay, so unfortunately, we think wala. Yun yung sad part dyan. So, a lot of researches, medyo underfunded nga ang research sa endometriosis, no? But, of course, yung they think kasi may genetic component siya. So, nabanggit na yan kanina, mga magkakapatid o nanay. Yeah, oo. So, how can you fight genetics? No, you can't, no? But, living a healthy lifestyle will definitely maybe make it less severe. So, sabi nila diet. Diet is important. Usapang diet, ayoko marinig yan. Ibang na yun, ibang podcast. So, totoo Pero, yan. kailangan tanggapin. Yes. Tama, diet. So, syempre, sabi nila anti-inflammatory diet. So, unfortunately, yung mga masarap, yung mga deep-fried goodness natin. Wala ng burger. Yan, mga ganyan. Lahat ng process. Pizza. Process. Process. Yan. Hindi sila okay for endometriosis. Kasi, parang nagko-contribute sila doon sa pamamaga, doon sa loob. So, sabi nila, ang okay, syempre, fruits and vegetables. Yes, tama mga lola natin. Tama mga lola Yung mga natin. simpleng luto. Yes. Lutong Oo. bahay, organic na preparation, pati ingredients. High fiber diet. So, Yes. plant-based actually Oo, yung oo. sinasabi nila. Masakit mang pakinggan, no? Pero tinanggap ko na plant-based talaga ang magandang Yes. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa rin mag-start now. So, particularly ang sabi nila, red meat, di ba? Yes. Kailangan bawasan kasi mas mataas ang estrogen na nakukuha doon. So, steak, Goodbye. Right. So, maybe that's one of the things na pwedeng i-mind. It may lessen potentially the severity or I don't know, maybe the disease course of the Yes, the course of the oo. disease. Madelay. Kasi kung isipin mo, nung araw, parang kumpara nung araw at ngayon, mas Yeah. marami nang may endometriosis. Totoo yan. Mas malala pa. Mga bata pa eh. So, iniisip ko, might be the diet and maybe to a certain extent environment, no? Environmental toxins. But that's another podcast. Pero sabi din nila nga, hindi nga lang yung diet ng babae mismo, yung diet ng nanay niya. Yes. Habang nagbubuntis sa kanya. So mga mami, tulad ng sa podcast ng PSM FM, yung diet nyo nagmamatter yan, okay? Kasi kahit siguro nagmamanifest yung symptoms sa endometriosis during the reproductive age, in utero, nagde-develop Ano na na yung yung mga pregnancy, eh, no? May imprinting na talaga. Mahirap to. Panghabang buhay mo rin tong talagang sakit, eh, no? Sabi mo kanina, endometriosis is primarily medical, no? Pero paano yung mga may cyst? Nag-oopera din ba tayo? Oo naman. Yes, ma'am. So, although ngayon wala silang sinasabing cut-off size na kailangan natin gumawa ng surgery. So, kapag sabihin natin surgery, it will be usually for the reproductive age woman na gusto pang potentially magbuntis, no? Cystectomy. So, inaalis lang po yung cyst. Oo. Tsaka sinusunog din natin yung mga implants around. Tsaka binabakbak natin yung mga adhesions. Yes, oo. So, ang goal dyan is to restore anatomy as much as we can. So, usually we would do it laparoscopically. Yes, Okay? oo. Para medyo mas minimal yung handling. So, cyst removal. Pero sometimes meron pong mga medyo matanda na, baka kailangan din alisin yung ovaries. At saka yung matres. So, lahat-lahat na po. Now, sometimes, so kailan natin alam kung dapat bang operahan?
Okay? Oo. So, I guess yung isa dyan. Siyempre, kapag dumating yan sa ER na sobrang sakit, tapos ang suspicion natin, baka pumutok pala yung endometrioma. Yes, oo. Hindi naman pwedeng i-medical Oo, wala ka yan. ng choice nun, Oo, no? so mag-o-opera tayo. Tapos, Emil, ano pa ba? Minsan kapag sobrang sakit, pero mayroon na pala siyang, yung endometrioma, yung bukol na nasa ovary, bukod sa pumuputok, may tendency din siyang nagkaka-infection. Nagnanana na siya. Kasi yung blood is talagang favorite yan ng mga bacteria. So, dapat bukol lang siya na regular endometrioma, nagiging infected. So, pag may ganun tayong suspicion, kailangan din talagang maoperahan ng mga ganong kaso. And yung binanggit din kanina na pwedeng mangyari sa loob ng operation na laparoscopic, importante din kasi sa endometriosis, pinaghahandaan ng surgery na yan. Yes, oo. No? Kasi baka mamaya, kailangan mo ng tulong ng iba pang mga serwano. Kailangan mo yung urologist, Colorectal. kailangan mo yung colorectal surgeon. Hindi rin siya surgery na madaling dinidesisyonan ng doktor. Pinaghahandaan din yan kung ano ba yung mga pwedeng makita ko sa loob. Para sana, pagpasok, yun na yun, last surgery mo na siya. The best and last. Yes, no? kasi Oo. ang endometriosis, ang surgery ng endometriosis, hindi naman talaga namin yan 100% mapapagaling o matatanggal. Yes, Walang, uulit yan mahirap eh. yung ganong claim. Pero lahat ng kayang tanggalin, lahat ng kayang ayusin, gagawin talaga naman. Parang yun na yung first and last surgery mo sana for endometriosis. So the first should be the best, it should be the last, di ba? Ngayon, gusto ko mahingi yung opinion nyo, no? Kasi minsan may nakikita ko, 28, 30 years old, tinatanggalan daw ng hindi ng uterus, no? Ng ovary ng doktor. So, una, bubuksan. Sabihin, hindi kasi kaya ng lap, masyadong malaki. Alam ko, walang cut-off size, pero anong opinion nyo dito? Pangalawa, sasabihin ng doktor, tanggalin na natin tong ovarium mo na may cyst kasi total may natitira ka pa. So minsan, magtungtong ng 30 nung pasyente na gusto magbuntis, mas hirap siya dahil isa na lang natitira. So, can I ask, what do you think of this practice? Okay, so yung sa una, napakalaki. Now, the thing about endometriotic cyst, pwede yan maputok sa loob. Yes. Hindi nating problema na naputok, hindi naman niya kakalat or problema na may nag-spill ng chocolate cyst dyan. So, kapag ganun po, yung technique mo yan, i-collapse mo para puputukin mo, tapos magagawa mo yung operasyon. Sa suction, no? Yes, so Oo. hindi siya Problema ang hindi siya size. masyadong problema ang Yes, size. So, yung problema lang dyan, Oo, so hindi siya desisyon para hiwaan ka ng sabihin malaki ko, hindi pwede, hindi yan kaya. Tanggalin. or tanggalin, no? Pero minsan kasi, kapag may suspicion na baka cancer, Yes, oo. yan, ibang maingat story tayo yan. dyan. So, kapag merong at the background, baka potentially cancer siya, then operative yan. Hindi tayo magbibigay ng gamot lang. Oo. So, baka kailangan mo talaga nung histologic diagnosis, kumbaga, para lang sure tayo na endometriosis lang talaga itong what we're dealing with at that point. Yung pangalawa na sabi ni ma'am, yung kailangan alisin yung ovary. Kapag cancer, baka hindi pwedeng putokin yon. Oo. Pero yung isa yung sabihin, sige, alisin ko na tong isa mo. Total, normal naman yung natitira mo. Meron ka pang isang ovary, Alam mo, no? Marami ako nakakatakot yan. nakitang ganyan. Kasi I'm sure maraming magpapacheck up sa'yo kasi nga, at that point, hirap na magbuntis. Tapos isa na lang yung ovary na iwan. Kasi nga, tinanggal daw years ago nung Yes. dalaga pa siya, no? Ang endometriosis kasi, Nakakahinayang. benign siya na sakit. Hindi naman siya cancer. So generally, sana sa operasyon, mag-work tayo na ang talagang dictum is, bakit mo tatanggalin ng isang organ na hindi naman cancer? So, ganun dapat ang approach natin sa endometriosis. Kahit na malaki pa yung bukol niyan, kaya yan ma-cystectomy. Oo. Kayang tanggalin lang yung bukol at may maiiwan pa rin yan na ovary kahit na tingin is parang konti na lang yan. Yes, oo. Meron pa rin Kaunti yan. na lang daw kasing follicles. Meron pa rin siyang silbi. So, oo. unless Agree, na may agree. suspicion ka talaga for cancer, kaya talagang very important ang pag-work up bago mag-decide na mag-opera. So, makwento ko lang. Dati may nakita akong pasyente, 27 years old. Bata. Naalis na yung isa niyang ovary dahil sa endometriosis when she was 22.
So, bumalik siya sa akin, magpapakasal. Pagbalik, sa ultrasound, meron 7 centimeters cyst sa kabila. Mulit, Oo, ano nang gagawin natin dyan? Sayang, naalis na yung isa. Yung ovarian reserve niya, kalahati na. Iisa na lang kasi yung ovary. Tapos, May meron cyst pang pa. may cyst pa. So, yan ang problema natin sa ganyan. So, dapat talagang iniisip yan na maigi. Dapat, as much as possible, let's try to preserve that remaining normal ovarian tissue. Madagdag ko lang, dun sa example na binigay ni Majoy, importante din, after the surgery, Ay, babalik ka pa rin sa medical. Yes, very Kasi important. nga, pwede Agree. talaga siyang mangyari ulit habang nagme-mens ang isang Very babae. recurrent Oo. Naiwan nga isang normal ovary. Ang timeline para magkaroon ulit, pwedeng in the next, sabi na iba, 5, 7, 9 years. Oo. So, pwedeng at that time, Iba, months reproductive lang. age ka pa rin, Iba, months meron ka lang na ulit ulit. next, Yes. isa pang bukol sa kabila. Importante, may gamot ka pa rin after your surgery, lalo na kung hindi mo naman balak magbuntis pa. So, kahit ma-opera, hindi pa tapos ang treatment dyan. Yeah, oo, no. Oo. It's an unmet need Dapat prevent mo yung recurrence. Ito yung nagiging isang nakikita kong problema. No? Minsan, yung mga pasyente, siguro, sasabihin ng doktor nila, you take it for 3 months, 6 months. Pag, pag gumaling, di ba pag gumaling, hindi na babalik. Tapos, hindi na rin magagamot. Kasi sabi mo, 6 months lang. Pero ang ibig sabihin kasi ng mga doktor, you just take it for 3 to 6 months and then we will reassess you. No? Yes. Titingnan natin yung response mo to treatment. But what they think, 3 to 6 months lang yung gamutan, hindi babalik. Alam mo, in the last year, lalo na yung pandemic, di ba, marami hindi nagpatingin, tinigil yung gamot. Saan kami nagkita? Sa ER. Totoo yan. Ay, ang dami nating parang similar experience, no? So, yun, I think dapat ma-inculcate doon sa utak ng mga pasyente na matagalan talaga ang endometriosis na hindi yan short term, walang cure Yes. 'Di ba? So, No cure. after 3 to 6 months, pabalik ka talaga sa doktor mo, i-assess ka, and then hindi titigil yung gamot. No? So, yun ang so marami kayong nakikitang ganun, Yes, no, ma'am. Doc? Oo. So, I think sa pag-una pa lang nilang pumunta, pagka gumawa kayo ng treatment plan, may establish yan na lahat lang na yung mga pasyente pumunta sa'yo, gusto magpa-opera. No, it doesn't end there. Yes, It's that long-term treatment na kailangan yung, susubaybayan talaga yung disease na yan talagang alagaan until, kaya yung mga pasyenteng may endometriosis, matagalan nating pasyente. Yes, for life. May relationship talaga yan. Oo, tama ka doon. Pero meron bang mga di ba, as much as possible, hindi natin tinatanggal yung bukol iniisip natin yung future fertility niya. Pero kailan yung instances na when we need to remove the uterus as well? Meron bang mga ganong kaso? Yes, older patients, na hindi na interesado magbuntis, okay? There are patients na yung ganong age group na hindi nag-work yung medical management. Okay, kahit anong gawin natin. Although, when we do decide to do the surgery, tapos completion surgery, ibig sabihin nun, alis na po yung ovaries, both ovaries, tsaka yung matres, we still cannot guarantee Yes. that Yun ang completely kailangan. mawawala yung sintomas niya. And that's why hindi siya madaling sabihin, opera tayo, magiging okay ka Yes, after. Kasi hindi siya talaga ganun Kasi may peritoneal disease ka pa That is right. So, I guess kung cancer, may suspicion. Tapos may small percentage po talaga kasi na may endometriosis-associated cancer. So, yan, tama syempre, ka, oo, no? kailangan alisin ho lahat yon kapag ganon. So, generally, pag medyo mas matanda, then that's when we would consider removing it. Lalo na yung mga perimenopause, menopause. Although sinabi nga ni Dr. Emil na nangyayari pa rin siya, some cases, hindi siya yung usual na makikita natin. Kasi wala nang estrogen halos sa katawan ng Yes, babae. oo. Pero bakit may cyst pa rin na lumalaki, nagpa-persist? So then, medyo mas maingat tayo sa ganon. Then, I would probably consider removing. Yes, kasi everything. mag-rule out kang cancer. Opo. Agree. Maidagdag ko lang, tungkol sa opera for endometriosis. Bukod dun sa mga nabanggit namin earlier, importante din na maoperahan yung mga babae na sa sobrang tindi ng endometriosis nila, hirap na talaga silang dumumi kasi meron na palang pagbabara sa daanan ng dumi, bowel obstruction, or hirap na rin sila sa pag-ihi. Madalas, minamanage na UTI, yun pala, may endometriosis na rin sa daanan ng ihi. So, yung mga ganong kaso, importante po talagang maoperahan. Oo. So,
Dok, maiba tayo, no? Marami kasi sa Pilipinas ang naniniwala na yung tungkol sa regla, eh. Ano ba yung mga myths na dapat nating i-correct, no? So, mythbuster tayo ngayon, no? Okay. So, halimbawa, sabihin sa'yo, yun nga, yung katulad ng sinabi ko kanina, tisin mo lang yan, ganyan talaga. Tama, mali? Alam mo tayo, culturally, matiisin ang Pilipina. Oo. Matiisin. Pati sa ganyang bagay, matiisin. Kaya kailangan talaga ma-recognize mismo nung babae na parang iba na to. Minsan nga kahit ini-interview mo siya, hindi pa niya nare-recognize na di mo masakit, parang ganun. Natanggap lang niya. Oo. So doon nakakatulong, minsan meron tayong mga pinapamigay na guide na anong itsura mo pag may nagdidysmenorrhea ka. Saka lang nila napo-point na ang score na pala matindi. Kasi sanay sila na nakakayanan Kaya nadidelay talaga kasi kaya pa Kasi nga tinitiis. Okay lang naman matiis siya. Pero kasi kailangan nga, importante, ma-rule out natin na hindi yan endometriosis. Oo. Kasi baka may underlying pathology So, Yes. kailangan bago tuisin, alamin muna Yes. no? So, ito pa isa, no? Halimbawa, nasasaktan ng isang pasyente, hindi siya makapasok, no? Sasabihan siya, arte lang yan or bababa lang pain tolerance mo. Tama, mali? Nako, yun nga yung problem, no? Kasi may lack ng awareness sa endometriosis, okay? So, yung babaeng ang pumapasok, imagine mo, every month, sasabihin niya, time of the month, sasabihin na ng co-workers, hindi na naman niya papasok. Hindi na naman niya Yes, magde-deliver. oo. Pag-iinarte na naman. Or dyan lang yan sa mesa niya, hindi sasama. Oo. So, sabihin niya nag-iinarte. Pero unfortunately, the pain is real. Oo, no? Talagang meron. Hindi makakapasok. I mean, sino bang gustong hindi maging productive? Yes, So, oo. nakikita natin talaga yan sa life course kasi nadi-disrupt talaga yung work at saka yung relationships, no? So, that's why I think, ma'am, myth yan. Myth talaga yan. Kasi hindi sila nag-iinarte. Yes. So, I think dapat may maging mas understanding yung mga co-workers. Minsan nga, sabi sa akin na isa kong pasyente, yung kanyang mga kababaihan pang mga co-workers ang hindi masyadong understanding. Yung medyo mas maano yung mga lalaki. Kasi tinatry nilang intindihin. Pero yung mga ibang babae, I guess sila yung mga walang Yes, endometriosis. swerte lang nila. Oo, swerte talaga sila. Pero we've seen those patients na talagang horrible. Horrible talaga yung pain. And to live with that every month. Sasabihin ko nga, Yes, kahit oo. once a month ka lang magkasakit, so times 12 days, that's 12 days of a year that you're really down. And, you know, Minsan nakaratay sa kama. yes. Nandun sa clinic. Sa clinic ng workplace. Yeah, Di ba? oo. Yes. So, imbis na sabihin natin yan, halimbawa, nakita mo yung coworker mo, encourage na natin na, magpatingin ka na. Yes, Ganyan. oo. Kasi it always starts with someone who knows you. Bawa, hindi naman, kung ikaw hindi mo napapansin, pero ikaw may alam ka about it, di encourage mo na lang siya na magpatingin ka. Para Tsaka tingin ko importante rin na as doctors tayo, yung we also validate their feelings no? Oo. Napapansin ko nare-relieve sila pag naiintindihan nila na naiintindihan mo yung extent ng nararamdaman nila no? Totoo yan. Tapos may isa pa pala no, yung kapag nagkaanak ka ba, mawawala bang endometriosis? Well, ang swerte mo na nanganak ka, naturally. That's really a blessing. Lalo na kung bago ka pala magbuntis, meron ng endometriosis. Kasi stages naman yan yung endometriosis. So, pwede talagang early on, stage 1 lang, stage 2, kaya talagang magbuntis naturally. Pero after nun, pag wala kang naging gamot or natitiis mo lang yung dysmenorrhea na bumabalik, pwedeng lumalala din yung endometriosis. So, in other words, hindi guarantee ang pregnancy Yes. na mawawala. Kasi di ba dito sabihin, mag-asawa ka na Oo. para mawala yung endometriosis mo. Pero ang kasamaang palad, pag biglang sumasakit, tapos napapansin mo rin natatagalan na hindi ka nagbubuntis, parang meron tayong fatalistic na, baka talagang isa lang ang anak dapat para sa akin or dalawa. Kaya nadidelay ulit. Imbis na nakikita mo na nga, meron ka ng hirap magbuntis at saka bumabalik yung dysmenorrhea mo. Sa bagay, no, yung mga may secondary infertility, may endometriosis minsan, no? Yes. So, tama, pwedeng hindi nga assurance na nabuntis ka, mawala yung Okay na. endometriosis mo. Siguro, I'm down to my last question, no? Supplements.
Kasi usually tatanungin ng pasyente, di ba, very common. Dok, ano bang pwede kong kainin, no? Or anong pwedeng idagdag ko? May vitamins ba akong ititake? Okay, so supplements, so maraming studies about that. I realize nga yung mga Pilipino mahilig mag-take. Yes. Di ba? Yeah. Oo. Imbes na magpatingin. Oo. Si supplement na lang muna. So, sabi nila yung mga anti-inflammatory, mga antioxidants. Yes, Okay? yes, So, sabi nila vitamin C, D, E, maybe. yes, Okay, fish oil, maybe some evidence at saka magnesium po. Although, hindi namin sinasabi mag-take yun, mawawala yung endometriosis mo. Definitely not, no? So, the thing about endometriosis pain, okay, kahit minsan nagbibigay kami ng mga gamot, mga hormones, mga progestins, sometimes, ma'am, admittedly, hindi siya enough. Yeah, oo. So, minsan humingi kami ng tulong galing sa mga anesthesiologists kung kailangan nila magbigay ng even higher level pain medications. Admittedly, some will have to undergo surgery. Yung mga those resistant to the standard or from shifting from one medical management to other, nothing works. So, minsan yan, ino-operahan ho natin, di ba, ma'am? Oo. Tapos, minsan humingi kami ng tulong galing sa mga rehab doctors, Oo, yung no? pelvic Kasi physiotherapy. may team na tayo, eh. Yes, oo. Tapos, sabi nila galing sa mga psych, minsan yung cognitive behavioral therapy, may evidence na nakakatulong siya. Alam mo ba, yung mga mas totoo bata, yun. ma'am, na may endometriosis, marami sa kanila very depressed. Oo, no? Pain, oo. Tapos, nako-compound yan. So, generally, kapag medyo bata yung patient, mga adolescent, nare-refer sila na mas maaga sa mga psychiatrist para So, sa counseling helps. counseling helps. Tapos, mabalik tayo, no, yung sa mga antioxidants. Minsan, di ba, ang dami-dami lang iniinom na antioxidants. Pero pag titignan mo, ang kinakain, puro junk food. No? So, minsan siguro it would help na sabihan yung patients na instead na, kasi parang it negates no? Instead na hinahanap mo sa supplements yung antioxidants mo, kumain ka ng diet na high in antioxidants. Totoo yan. Balik tayo sa sinabi ng lola at lolo natin, no? Prutas at gulay. Balik sa dati. Tama talaga Oo, sila. yeah. So, gusto ko magpasalamat sa inyo na this is a very high yield session, and bago tayo magtapos, no, baka meron kayong mga gustong sabihin na maaring paalala sa ating mga tagapakinig, no? Again, salamat sa pag-imbita for this podcast. Gusto ko lang ipaalala na in-encourage po namin lahat ng babae. Kung nagsususpecha po kayo na yung dysmenorrhea nyo, mukhang kahit na kaya mo pa, patingin lang po kayo para lang ma-establish talaga natin na hindi siya endometriosis. Okay? So, I think it's important na maalala natin na for each woman, it's going to be special. Ang experience nila will be different. Okay? So, endometriosis is important to remember that it is a chronic, so pang matagalan yan. Okay? Progressive, pag hindi ho ginagamot, lumalala. And recurrent. Pag tinigil yung gamot or after nag-opera, babalik ho siya. So, important po yan sa pagtingin dun sa yung treatment plan para naiintindihan mo na if you stop the medications, then it will probably come back. Okay? So, it's important to know that. And another thing that I found was very important, alam mo, dami ng support group dito sa Philippines. Yes, oo. So that you are not alone. So Tama if you ka have dyan, tama. endometriosis, you know that yung feeling ng isolation kasi your pain is that bad, that there are other women who do have the same experience as your similar experience. And minsan naman na kayang gawa ng paraan. So your doctors are there to help you out, no? And maybe find the best way to help you handle your pain and your issues of maybe infertility. Yes, thank you. Thank you so much. Ito naman ang masasabi ko, no? Dun sa mga nagkakaroon ng dysmenorrhea dyan, do not dismiss your dysmenorrhea. So marami tayong natutunan ngayon sa ating mga panauhin. Salamat, Doc Majoy, Doc Emil. Thank you sa inyong pagpunta ngayong araw. Ma'am Angel, thank you. Thank you. Thank you. Kung nakatulong ang usapang ito, maaari kayong mag-like, share, and subscribe sa Pogscast. Baka ito na ang impormasyong kailangan nyo o ng taong mahal nyo. Sa bawat yugto ng buhay ng isang babae, may kwento at may kaalamang dapat pakinggan at maunawaan. Pogscast, Let's Talk Pinay.
Kita-kita tayo sa susunod na episode para sa Usapang Mayoma.